Narapat ka sa aming papuri. Narapat ka sa aming pagsamba. Maging sa pagluwalhati. Dahil sa iyong sakripisyo at tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan mo na ikaw ay nararapat. Pinatunayan mo na ikaw ay dakila. Pinatunayan mo na ikaw ay Diyos. Ipinakita mo, Panginoon, kung paano ka nagpakumbaba. Ikaw ay Diyos, ngunit ikaw ay nagpakumbaba alang-alang sa aming kapakanan. Jesus, mahal mo kami. Kami ay sigurado na kami ay mahal na mahal mo. Pinatunayan mo ito na ikaw ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pwede kang tumanggi. Pwede mong hindi gawin kung ano yung pinapagawa sa iyo. Ngunit ito ay ginawa mo dahil kami ay mahal mo. Kaya ang bawat lahi ay magsasabi ni Jesus, dakila ka, dakila ang ngalan mo, doon kayo nagpapakailanman. You deserve all the glory, you deserve all the honor and all the praises. Dakila ang iyong ngalan. Purihin ka, O Diyos. Lahat ng iyong nilikha, nagsasabing dakila ka. Taas ang iyong ngalan. Purihin ka. Dahil ikaw ang Diyos na dakila. Church, minsan pa, awitin natin. Lahat ng iyong nilikha. Taas ang ngalan. Jesus, dakila. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa, church, ang iyong nilikha. Tayo mga nilikha. Papuri, maawit, Diyos, salamat, iyong purihin ka, Jesus. Dakila ang iyong ngalan. Tinataas namin ang iyong ngalan, Jesus. Tinataas namin ang iyong ngalan. Dahil ikaw ay dakila. Dakila ang tinapos ng gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, sa tuwing kami ay napupunta sa sitwasyon na hindi na namin alam kung ano ang gagawin. Lord, pinapaalala mo sa amin na ikaw ang aming matibay na sandigan, O God. When everything is falling apart, O God, Lord, pinapaalala mo sa amin na you are our very present help, Panginoon.
Lord, kahit mga tula, hindi mo ipapaliwanag kung gaano buti, Panginoon, sa aming mga buhay. Dakila, hanap mo, Panginoon. Kaya Lord, ang aming nais, ang nais na aming mga puso, bigyan mo man kami, Panginoon, ng maraming buhay, pagkakataon. O Diyos, Lord, lahat ng ito ay bibigay namin sa iyo. Dahil ikaw ay mabuti, Panginoon. Kaya sa nag-iisa naming buhay, Panginoon, sa mayroon kami buhay, Panginoon, na iisa lamang, O God, binibigay namin ito sa iyo, Panginoon. Inaalay, O God, at ginagamit para punihin ang iyong alam, O Diyos. Aming puso, Panginoon, ay magmamahal sa iyo sa habang panahon. Kaya salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na dininig mo ang aming mga tinig, O Diyos. Pinakinggan mo ang aming mga puso, at ikaw lamang ang nakapurihan sa amin. Kaya minsan pa, Panginoon, maraming salamat. At sila ay pinagkakatiwalang lahat. Sila lamang po ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Pakabuti natin, Panginoon. Amen. 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 So, the Lord is always good. Wala pa ko. Condition na yun. So, praise God. Napakabuti na ating Panginoon. Mabuti po ba ang ating Diyos? Amen. Napakabuti na ating Panginoon. Hindi nga na siya ay nararapat sa lahat ng papuri. Amen. Narap ba maging sa pagluwalhati. Pinupuri natin ang kanyang ngalan. Patuloy na pinapatunayan sa atin na siya at Diyos na mabuti at hindi nagbabago kailanman. Praise God. Sige, papalakpakan natin ang ating Diyos. Praise God, napakabuti niya. And pakibati po muna ang inyong mga katabi ng 2 thumbs up. We are narito. We are blessed and highly favored dahil sa tinapos ang gawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Calvary. Amen. Amen. So God is good. All the time. And all the time. Yes. Kasi nga ng Diyos ay palaging mabuti. At walang pagkakataon sa ating buhay na hindi siya naging mabuti at magiging mabuti. Amen. Palaging mabuti ang ating Panginoon. Kahit na minsan parang hindi na mabuti ang Diyos. Parang lang yun. Sa perspective lang natin yun na parang hindi mabuti. Pero in reality, mabuti ang Diyos at palagi patuloy siya magiging mabuti. Amen. Amen. So praise God. Napakabuti ng Panginoon. So before tayo mag-proceed sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. First, commit this to the Lord. Tayo, Panginoon, salamat o Diyos sa umagang ito na pinagkalog mo sa buhay ng bawat isa. Thank you God for the very beautiful time, Panginoon, na kami binigyan mo para makapagpuri sa iyong alam. Lord God, you inhabit the praises of your people, Panginoon. Ikaw ay nananahan sa papuri ng mga anak mo, Diyos. Kaya ikaw ang namin nakapurihan, aming Ama. Lord, sa umagang ito, hayaan mo na ang boses mo lamang po ang siyang aming marinig. Umusap ka sa aming mga buhay, o Diyos, ang kalooban mo ang pangyari at ang salita na aming pag-uusapan ngayong umaga ay maging pagpapala lamang para sa buhay ng bawat isa. Salamat o Diyos, alam namin na ikaw ang Diyos na mabuti at hindi ka magbabago kailanman. Kaya muli, salamat sa ilang mga pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Praise God. So, nakaraang linggo, ano pinag-usapan natin nung nakaraang linggo? Ano ba yung sinelebrate natin nung nakaraang linggo? Pasko ba? Pasko. Pangalan ko. Pasko. Linggo ng pagkabuhay. So, resurrection, Sunday. So, sinelebrate natin or inalala natin yung tinapos na gawa ni Jesus doon sa krus ng Calvary. So, siya ay namatay
nilibing tatlong araw at pagkatapos siya ay muling nabuhay. So, yun yung pinaka-purpose ng ating sinaselebrate o celebrate natin every time na tayo ay dumadating sa buwan na Abril. So, nakarang linggo pinag-usapan natin very timely topic, saktong-sakto, na resurrection of Jesus Christ. So, dumaan na naman ang mahal na araw, muli natin nalala si Kristo at ang tinapos niyang gawa doon sa krus ng Calvary. So, taon-taon natin itong ginagawa. Of course, hindi lang sa alternate na mga taon or the other year natin sinaselebrate, yearly natin sinaselebrate, annually natin sinaselebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Pero ang question, talaga bang kilala natin kung sino yung ating sinaselebrate? Diba? Of course, yung answer na yes, si Jesus Christ. Diba? Pero yung real question is talaga bang kilala natin kung sino siya? Pwede kasi alam mo yung pangalan niya, alam mo kung saan siya pinanganak, alam mo kung sino yung ama at ina niya in physical sense. Pero hindi mo talaga kilala kung sino siya. Diba? Kung baga, yun lang yung nakakisnan mo. Nagko-conform ka lang sa nakakisnan mo kultura. Diba? So, kailangan maintindihan natin kung sino ba talaga si Kristo. So, ano ba natin yung reason kung bakit naging posible na siya ay mamatay, ilibing at muling mabuhay 2,000 years ago. Kasi yung nangyari kay Jesus is something na very unusual na makikita at masaksihan mo. Meron bang taong namatay, inilibing ng 3 araw at muling nabuhay? Diba? Of course, meron mga record sa Bible na namatay na pero binuhay ng ating Panginoon Jesus. Pero kung hindi mag-intervene si Jesus, hindi sila mabubuhay. Pero yung nangyari kay Jesus, very unique. Namatay siya at inilibing sa loob ng 3 araw at pagkatapos noon siya ay muli nabuhay. Hindi mo yung makikita sa pang-araw-araw mong buhay. Diba? Very unusual yan and unique. Kapag nakita ka ulit ng gano'n, mamamangha ka. Diba? So kailangan maintindihan natin kung paano ba naging posible. Kung isipin natin, parang imposibleng mangyari yun. Imposibleng mangyari yun na namatay, nilibing na ng 3 araw at muli mabubuhay. Na walang kahit anumang pag-agna sa katawan, kahit anumang defect sa katawan. Diba? So, very unusual talaga yung nangyari kay Jesus. Kaya, dapat alam natin kung bakit or paano naging posible yung ginawa niya doon sa krus ng Calvary. So, dapat alam natin kung sino siya at ang kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Calvary. So, today, pag-usapan natin ang person and nature of Jesus Christ. So, kikilalanin natin siya in 80%, specifically ang kanyang pagkatao at kalikasan na tinataglan. So, sabihin ng person na ay sino ba siya? It answered the question, who? Sino ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Sabi ng Bible. And ang nature, ibig sabihin ng nature is yung kalikasan. It answered the question, what? Ano ba yung kalikasan na meron kay Jesus? So, the person and nature of Jesus Christ. So, kikilalanin natin siya ng mas malalim ang kanyang pagkatao at kalikasan na tinataglay. At kung paano naging dahilan yung person and nature niya para maging posible at tinapos niyang gawa doon sa krus ng Calvary. So, pag-usapan natin kung bakit, kung merong kulang doon sa nature ni Jesus, hindi na magiging posible yung finish work niya on the cross. So, pag-usapan natin kung bakit kailangan kumpleto yung nature niya at maging pagkatao niya. So, the question is very basic. Who is Jesus Christ? So, I understand na medyo broad yung question. Kasi pwede mo sagutin na, sino ba si Jesus? Si Jesus ay anak ni Maria at ni Jose. Pwede mo sabihin yun. Diba si Jesus ay pinanganak sa saan? So, yung specific na lugar, sa Egypt ba? Bethlehem. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem, diba? So, you can answer this question sa sobrang simpleng paraan. Pero again, tulad na sinabi ko, pag-usapan natin yung question na ito, or sasagutin natin itong question na ito sa pamamagitan ng magdi-discuss kung sino nga ba si Jesus, sino ba ako, ano ba ang kanyang person, sino ba si Jesus, at ano ba ang mga nature na meron siya. Ano ba yung nature o yung mga nature na meron siya. So, ready na po ba tayo? Handa na po ba tayo? Amen. Parang hindi pa. Handa na po ba tayo? Yes. So, mahalaga na lang ihanda. So, susubukan ko na medyo pag-aanin, medyo mababawin ang usapin ito. Dahil ang doctrine lang ito, tinatawag na Christology. Ito ay about kay Jesus sa kanyang person and nature. So, alam ko naman na naintindihan
Naintindihan ko naman na minsan meron talaga i-digest yung topic natin for the past few months kasi biblical doctrine. Pero lagi natin tatandaan na hindi lamang tayo dapat manatili sa gatas. Dahil ang gatas ay para lang sa mga baby. Nakita mo ba kayo ng ano? Sabihin ko sana nakita ba kayo ng adult na uminom ng gatas? Siyempre oo. Diba? Pero kung isipin natin mabuti, ang gatas ay para lamang sa bata. Pero kung tanda, kailangan ay karne. Diba? So, naiintindihan ko na medyo mahirap. Pero as matured Christians, matured po ba tayo? Matured tayo mga Kristiyano? As matured Christians, dapat rin tayong tumanggap ng aral na katulad ng isang karne. Hindi na gatas lang. Okay, so ayan, who is Jesus Christ? So, point number one, Jesus Christ is the Son of God. Very basic. Pero bang hindi nakakalam dito na si Jesus ay anak ng Diyos? Very shocking ba itong Shocking ba itong point na to? Parang ngayon lang natin na-discover. So, hindi na bago sa atin itong point na to. So, Jesus Christ is the Son of God. So, merong isang pagkakataon sa Bible na si Jesus ay bautismohan. Nung siya ay bautismohan ni John the Baptist, nung siya ay umahon sa tubig, bumukas ang kalangitan. Diba? At merong boses na narinig ang mga tao. So, Matthew chapter 3 verses 16 to 17. Pagkatapos niyang mabautismohan, referring to Jesus, umahon si Jesus sa tubig. Sa sandaling iyon, nabuksan ng langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, na parang isang kalabating bumababa hanggang sa dumapo ito sa kanya. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabing, anong sinabi? Ito ang minamahal kong anak. Lubos ko siyang kinalulugdan. So, merong boses na nagsabi. At ang boses na iyon ay ang boses ng Ama, or God the Father. So, sabi ng Ama, ito ang aking minamahal na anak. At lubos ko siyang kinalulugdan. So, ang Ama mismo ang nagsabi na si Jesus ay anak niya. Si Jesus ay anak ng Diyos. At kapag ang Mama ang nagsabi, hindi mo yan pwedeng tutulan. Diba? Never nagkamali ang Diyos. At never na magkakamali. Kaya pag sinabi ng Diyos, wala anong ibang dapat gawin kundi tanggapin ang katotohanan na iyon. So si Jesus ang anak ng Diyos. Diba? So clear yun. Clear yun na si Jesus ang anak ng Diyos. Meron pang isang pangyayari sa Bible. Nung si Jesus at ang kanyang mga disciple ay nasa Caesarea Philippi, sinabi niya sa mga disciples niya na tanungin ang mga tao kung sino ba siya, kung sino ba, or kung ano ba ang pagkakakilala nila kay Jesus. So may mga taong nagsabi na si Jesus daw ay si John the Baptist. May mga nagsabi na si Jesus daw ay si Elias. Pero din nagsabi na siya si Jeremiah at iba pang mga propeta. After nagtanong si Jesus sa mga disciples niya. Sa mga disciples niya, nagtanong siya, sino ba ako para sa inyo? Ito yung nangyari. Binigay ko lang po sa inyo yung context. So, tinanong sila ni Jesus, very the disciples, ngunit sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking Ama nasa langit. So kahit si Peter, alam niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Diba? Hindi lamang Ama ang nag-confirm na si Jesus ay anak ng Diyos. Maging si Pedro na isa sa kanyang mga disciple ay kinonfirm na si Jesus ay anak ng Diyos. At isa sa mga bagay na interesting dito, sinabi ni Jesus na hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking Ama na nasa langit. So, sino yung nagpahayag kay Peter? Ang Ama. Diba? So, hindi tao ang nagpahayag kay Peter, kundi ang Ama. Ibig sabihin, hindi mo malalaman na si Jesus ay anak ng Diyos kung hindi ito ipapahayag sa iyo ng Ama. Kaya yung mga tao hindi naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, malamang hindi pa yun ay re-reveal sa kanila ng Ama. Diba? So, tanging Ama lamang ang makapag-reveal na si Jesus ay anak ng Diyos. Now, since si Jesus ay anak ng Diyos, usapan natin yung unang persona niya, na siya ay anak ng Diyos, Jesus Christ is the Son of God, and siya rin ay Diyos. Diba? Dahil kapag ang tao ng anak, ano ang anak? Hirapan sumagot. So
Sige, basic muna. Kapag ang aso nanganak, anong anak? Pusa ba? Baboy. Baboy daw. So, kapag ang aso nanganak, ang anak ay aso. So, yun ako. Saan niyo pa nakuha yun? Ano po makayot yun? Kapag ang pusa nanganak, ang anak ay pusa. Patinda, para mas specific. Kapag ang tao ay nanganak, ang anak ay sanggol. O sige, ito pag iyan na ito. Kapag ang Diyos ay may anak, ano ang anak? Very specific eh. Kapag ang tao ay may anak, ang anak ay tao. At kapag ang Diyos ay may anak, ang anak ay Diyos. Diba? So since si Jesus ay anak ng Diyos, edi siya rin ay Diyos. So yes, and hindi ko sinasabi para lang iwan sa inyo. Let us prove it ngayong umaga. So, sabi dito sa John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, ang verse na ito, sinasabing heart of the Bible. Actually, gamit na gamit ito every time na tayo ay nag-evangelize. Diba? Sabi nga nila, kaya mo na mag-evangelize basta alam mo ito eh. Diba? Basta alam mo itong John 3:16, kaya mo na mag-evangelize sa mga tao. Pero alam niyo po ba, na dito sa John 3:16 ay pinakita rin na si Jesus ay Diyos. Pinakita rin ang pagka-Diyos ni Kristo. So, ang salitang Greek na ginamit sa word na begotten dito sa John 3:16 ay monogenes. Diba? Mono means single or one. Genes or genos means kind or class. Kung pinagsama mo yung monogenes or yung mono at yung genos, makakuha mo yung word na single, kind, or class. Diba? So, iisa lang sila ng uri. So, kung Ama ay Diyos, si Jesus din ay Diyos. Diba? So, ginamit natin yung Greek na word dahil sa New Testament, ang original text ay Greek. Diba? Sa Old Testament ay Hebrew. So, yung word na begotten at mula sa dalawang salita ng mono and genos. So, mono means single and genos means single or kind or class. Kapag pinagsama mo yung monogenos, makukuha mo yung monogenes, which means single kind or single class. Sa Tagalog, iisa ng uri. Diba? Kung ang Diyos ay Ama, kung Ama ay Diyos, ang anak din ay Diyos. They share the same nature. Diba? Kaya si Jesus ay Diyos. And another verse na nagkasabing si Jesus ay Diyos. So, John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang tanong, sino yung Word? Pwede alam na natin, or meron tayong knowledge na ang Word na ito ko dyan ay si Jesus. Pero paano natin papatunayan na si Jesus yung tinutukoy dyan na Word? So, sabi sa John chapter 1, verse 14, And the Word became flesh, and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, sino yung Word? Ano yung naka-highlight? Sino yung Word? The begotten or the only begotten of the Father. So, sino yung begotten of the Father? Sino yung nag-iisang anak ng Diyos? Si Jesus. Therefore, si Jesus yung pinutukoy na Word. Ngayon, babalikan natin yung John chapter 1, verse 1. Pero every time na mababanggit yung salitang Word, isa-substitute natin yung pangalan ni Jesus. John chapter 1 verse 1. In the beginning was Jesus. And Jesus was with God. And Jesus was God. Diba? Napatunayan ba na si Jesus ay Diyos? Amen. So si Jesus ay Diyos. Dahil yung tukoy ng word dyan ay si Jesus. Malinaw, and the Word was God. And Jesus was God. So si Jesus ay Diyos. Hindi lamang siya basta anak ng Diyos. Dahil siya mismo ay Diyos. So, unang person niya ay He is the Son of God. Ang unang nature niya is He is God, or fully divine, or fully God. Now, let me ask you something. Ang pagiging creator ba ay isang katangian ng Diyos? Ang kakayahan ba ng isang divine being na makalikha ay isang katangian ng Diyos? Ang Diyos ba ay may kakayahang lumikha? Amen. So, doon lang kayo nakasagot. So, ang pagiging creator ay isang katangian ng Diyos, di ba? So, ang Diyos lamang ang may kakayahang lumikha. Kaya nga hindi natin kaya lumikha na kahit anumang bagay, o hindi tayo naging parte ng creation dahil hindi naman tayo Diyos. Di ba? Ang Diyos lamang ang nag-create ng mundo. Now, if Jesus is God, He should be able to create things. Di ba? Kasi sabi natin na si Jesus ay
Diyos. At isa sa katangian ng Diyos ay ang kakayahan niyang makalikha ng mga bagay. Ngayon, kung si Jesus ay Diyos, dapat may kakayahan din siya mag-create ng mga bagay. So, sabi sa Colossians chapter 1, verse 15, He is the image of the invisible God, referring to Jesus Christ, the firstborn over all creation. So, when we first look in this verse, parang hindi naman Diyos si Kristo. Dahil ang sabi rito, siya ay, ang sabi sa kanya, siya ay firstborn. Kumbaga, unang nilikha, unang pinanganak, at panganay. Diba? So, ang Diyos is hindi nalilikha dahil siya mismo ang creator. Diba? Hindi siya pwede maging creation dahil siya mismo ang creator. Kasi dito, sinabi dito na si Jesus ay firstborn. Si Jesus daw ay unang nilikha or unang ipinanganak. So, does it mean na si Jesus ay hindi Diyos? Kasi siya ay nilikha. So, tulad nga ng sinabi ko, sa unang tingin, parang ganun. Parang ganun yung nangyayari sa verse na ito. Pero hindi yun totoo. Dahil ang Greek word na ginamit dito sa word ng firstborn ay prototokos, which means authority. So, authority ang tunay na ibig sabihin ng word na prototokos. Ibig sabihin, Jesus is the authority over all creation. He is not just the firstborn. He is the authority over all creation. He is the image of the invisible God, the authority over all creation. Dahil yung Greek word na ginamit sa firstborn ay prototokos. So, prototokos ang ginamit sa verse na ito dahil hindi siya nilikha. In fact, siya mismo ang manilikha. Kung gustong iparating ni Apostol Pablo na si Jesus ay nilikha, dapat ang Greek word na ginamit niya ay protokpistos. Magkaiba yung prototokos sa protokpistos. Ang ibig sabihin ng prototokos ay authority, ang ibig sabihin ng protokpistos ay first creation. So, kung gusto iparating ni Apostol Pablo dito, dapat ang ginamit ng word ay protokpistos. Kung yun yung gusto niya iparating na si Jesus ay nilikha. Pero hindi yun yung ginamit niya. Ginamit niya ay prototokos. Ibig sabihin, ang gusto niyang i-rely na message ay si Jesus ang authority over all creation. Diba? Kasi kadalasan yung verse na ginagamit ng mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi Diyos si Jesus. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 15, He is the firstborn over all creation. Pero pag tinignan mo sa original text, kasama sa rule ng hermeneutics yun, titingnan mo sa original text, sa appropriate or sa tamang interpretation, titingnan mo sa original text kung ano yung ginamit na word. So, prototokos means authority. Protokpistos means first creation. So, kung yun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo, dapat protokpistos ang ginamit niya. Pero hindi yun yung gusto niya sabihin. Gusto niya sabihin na si Jesus ang authority over all creation. So, nakuha niyo po? Nakakagigets niyo? I hope na hindi ito masyadong mahirap o mabigat yung yan. Dahil, parang lang naman yun parang sa word na love. Diba? Sa English, love lang yung meron na word. Diba? Kapag sinabi mong love, sobrang vague doon. Kasi what type of love? Diba? Pero kapag tingnan mo sa ibang language, Greek din ba yung agape? Ayan, diba? Pag tinignan mo sa Greek word, diba may kita mo doon yung iba't ibang uri ng love. Ano ba yung iba't ibang uri ng love? Agape, philia, eros, nakalimutan na. Hindi ko rin masyado mabisado. So parang ganun lang din. Sa English, ang word lang na na-invento ay love. Diba? And very vague yun. Hindi mo alam kung anong tinutukoy doong love. Pero pag tinignan mo sa Greek, sa original niya, sa pinanggalingan niya, may clear sa'yo kung ano yung specific na love na tinutukoy doon. Kasi sinabing agape, love ng Diyos or unconditional love ng Diyos for us. Diba? So ganun din dito. Kapag sinabi dito na firstborn, medyo vague siya, and may interpret mo siya sa maling paraan. Pero pag tinalikan mo yung original text niya, which is yung Greek, maintindihan mo na hindi siya firstborn. But instead, He is the authority over all creation. So, nakuha po natin. Okay, nakuha natin. So, hindi siya nilikha dahil sa katotohanan, siya mismo ang manilikha. May kita natin ito sa sumunod na po. Sa bang sunod ng number 15? Number 16. Yun ang galing nyo. Ang galing nyo. Nakuha nyo, bagong discovery. Bagong discovery na sunod po ng number 15 ay number 16. So, Colossians chapter 1, verse 16. For by Him, referring to Jesus, all things were
created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. That is why He has the authority over it. Dahil kung ating iisipin, sino ba ang may authority over sa mga nilikha? Siyempre, ang manilikha. Sino ba ang may authority over sa creation? Siyempre, ang Creator. Diba? Ang may kapangyarihan lang, kumontrol, or ang tatanging tao lamang na may authority over the creation na yung mismo Creator. Diba? So kapag nung sinabi sa verse 15 na si Jesus ang authority over all creation, it also implies na siya ay Diyos. Dahil siya mismo ang manlilikha. So hindi siya hindi siya creation, dahil siya mismo ang Creator. Amen? Amen. So ngayon, how can we prove? Napakadaming tanong ngayon. How can we prove then? Paano natin mapatunayan na He is the Creator? Babalik tayo sa unang verse ng Biblia. Ano unang verse ng Biblia? Ano unang verse ng Biblia? Genesis chapter 15 agad. Chapter 1 verse 1. Siyempre kung isimula magbilang, saan mag-isimula? Sa 1 din. Yun yung unang verse ng Biblia, di ba? So, mabalik tayo sa unang verse ng Biblia, which is the Genesis 1 verse 1. Sabi dito, in the beginning, God created the heaven and earth. Ngayon, dahil nasa Old Testament ang ating text, ang babalikan natin ay yung Hebrew. Diba? Sa Old Testament, Hebrew. Sa New Testament ay Greek. Diba? Kaya Greek natin kanina. Ngayon naman, babalik tayo sa Old Testament. Ang gagamitin nating word ay Hebrew. Ang ginamit na word dito sa God, dito sa naka-highlight ay Elohim. Diba? Elohim, which is in plural form. Ibig sabihin, hindi lamang isa ang tinutukoy dito. Dahil kung isa lamang ang tinutukoy dito, kung ang in-reveal ni God kay Moises ay isa lang ang creator, dapat ang ginamit na word dito ay Elohim. Diba? Pero ang ginamit na word ay Elohim, which is in plural form. Ano bang ibig sabihin kapag sinabing nasa plural form ang isang salita? Two or more than. Diba? Mas marami pa sa dalawa or higit pa sa dalawa. Kasi ang counterpart ng plural ay singular. Diba? Kapag ang singular, dito ko ito naiisa lamang. Ang singular form ng Elohim ay Elowa. Ang plural form ay Elohim. Ngayon ang ginamit dito ay Elohim, which is in nasaan? Nasa singular form or plural form? Plural form. At since nasa plural form, since nasa plural form, ang tinutukoy ay hindi lamang iisa. Diba? So, ang ginamit na word dito ay Elohim. Ibig sabihin, hindi lamang isa ang tinutukoy dito. Kung sinabi ko, kung isa lang ang tinutukoy, Elowa ang gagamitin. Kaya maraming scholars ang naniniwala na sa Genesis 1:1 pa lang ay mayroon ng hint ng Trinity. Kadasad na yung Father, Son, and Holy Spirit. Diba? Kasi meron mga nagsasabi na hindi nga kasama si Jesus sa creation. Hindi nga siya creator. Isa lamang siya sa mga kinreate ng Diyos. Pero kung titignan mo sa Genesis 1:1 pa lang, meron ng hint or ni-reveal na ng Diyos na si Jesus ay kasama sa creation. Diba? And meron ding verse dito sa Genesis na ang sabi ng Diyos, tayo ay lumikha ng tao na ayon sa ating wangis. Diba? May mga nagsasabi na anghel daw kausap ng Diyos doon. Kasi sabi niya tayo ay lumikha. Kasi kung sarili niya lang kausap niya, dapat nasasabihin niya, ako ay lilikha. Diba? Pero ang sabi niya, tayo ay lumikha. Ibig sabihin, meron siyang kausap. Ngayon sabi nila, angels daw, yung kausap ni God the Father. Pero, hindi. At yung tukoy din doon is yung dalawa. Yung dalawa sa Trinity. Sino ba yun? Kung meron ng Father, sino ba yung dalawa? God the Son and God the Spirit, the Holy Spirit. Diba? Kaya mahalaga rin na maunawaan natin yung doktrina ng Trinity. Isa yan sa pinaka-controversial na doktrina dapat natin maunawaan. Kasi kung hindi natin maunawaan yung Trinity, baka madala tayo ng ibang doktrina. Yung doktrina ng oneness. Na isa lamang daw ang Diyos. Na hindi daw nag-exist ang Trinity. Wala daw God the Son and God the Spirit. So meron lang daw, nag-isa lang ang Diyos and God the Father. Of course, niniwala naman tayo na iisa lang ang Diyos. Pero they exist, they coexist sa
Tatlo sila. Diba? Pero hindi sila separable. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Diba? They work all together. So natutulungan sila para sa atin. So God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So Genesis 1 pa lang, meron ng hint ng Trinity. So Trinity yun kasama si Jesus dahil siya ang anak ng Diyos. Ano pa sabi sa point number 1? Jesus Christ is the Son of God. Diba? And kasama sa Trinity ang anak ng Diyos. So lahat na binanggit ko ay patunay na si Jesus ay anak ng Diyos at siya mismo ay Diyos. So maniniwala kapag may nagsabi sa inyo na si Jesus ay hindi Diyos sapagkat siya ay nilikha lamang. Diba? Pag binoto sa inyo yung Colossians chapter 1 verse 15, He is the firstborn of all creation. Sagutin nyo, alam mo ba na hindi naman yan yung tunay na ibig sabihin? Sabihin mo na prototokos yung ginamit doon. Isa rin prototokos na layo ka na doon. Kasi sinabi mo prototokos, pag sinamahan mo na yun ng mga Greek word, lalayo ka na doon. Kasi mostly sa mga mahilig makipagdebate, sila na yung mga taong wala naman talagang alam. Pinipilit lang talaga nila yung kaalaman nila. Diba? So, pero yung mga taong maraming alam, sila yung hindi nakikipagtalo. Mapapansin niyo. Kung sino yung walang alam, siya talaga yung mahilig makipagtalo. Hindi niya alam yung kabilang side ng katotohanan. Ang alam lang niya is yung sa kanya. At kapag sinabi niya, ito yung alam ko, ibipilit ko to sa iyo. Diba? Kung mga very dogmatic, diba? Meron siyang ganong attitude. Pero, yung isang tao may alam, naiintindihan niya yung dalawang side. At dahil naiintindihan yung dalawang side, alam niya kung saan nagagaling yung kabila. At hindi niya pinipilit yung kanyang paniniwala. Sasabihin lang niya yung truth, pero nasa iyo na yun kung maniniwala ka or hindi. Kaya hindi rin na-advise sa atin na tayo ay laging makipag-debate, laging makipagtalo. Dahil na makipagtalo, walang ibang pupuntahan kundi away lang. Diba? So basta na-share mo yung truth, na-share mo yung katotohanan, okay na yun. Hindi mo na kailangan makipagtalo, hindi mo na kailangan pakipilit sa kanya. Dahil may mga tao rin talaga na sarado ang isip. Ang saradong isip ay mahirap buksan. Maliban na lamang kung ang Diyos mismo ang magbubukas. Diba sabi ni Kristo kay Pedro, ang Diyos ang nag-reveal sa kanya na si Jesus ay anak ng Diyos. So, you cannot open the mind of people. Hindi mo kaya yun, wala kang kakayahan. Ang Diyos lamang ang may tanging kakayahan magbukas ng isip. Diba? Kaya samahan mo ng panalangin yung pag-share mo ng salita. Diba? Kasi kung hindi talaga yan bubuksan ng Diyos, hindi niya maunawaan kahit kailan katotohanan na may patungkol sa Diyos. Amen? Amen. So, lahat na binanggit ko, kanina na proof, may katotohanan. At yun ang proof na si Jesus ay Diyos. At hindi lamang siya basta anak ng Diyos. So, yung unang person, siya ay Son of God. At ang unang nature ay siya ay God or divine. Fully divine. So, it is clear that Jesus is the Son of God and He Himself is God. So, siya rin ay Diyos. Number 2, Jesus Christ is the Son of Man. So alam natin na si Jesus ay tao, nagkatawang tao. Bago ba ulit yung katotohanan ito? Hindi. Alam natin na si Jesus ay anak ng tao. So ang salitang Son of Man ay na-mention sa New Testament for 80 to 82 times. So 80 to 82 times. So hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, kundi 80 to 82 times na nabanggit ang word na Son of Man. At ang lahat ng ito ay si Jesus mismo ang nagsabi. Ibig sabihin, siya mismo ang nagsasabi na siya ang anak ng tao. Parang ganun din. Sa Son of God, ang Diyos mismo ang nagsabi na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang Ama mismo ang nagsabi na si Jesus ay anak ng Diyos. Ito naman sa pagiging Son of Man ni Jesus, si Jesus mismo ang nagsabi na siya ay anak ng tao. So, hindi mo rin pwedeng tutulan, hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi ka anak ng tao, Jesus. You cannot say that dahil mismo si Jesus mismo ang nagsabi na siya ay anak ng tao. So, meron akong examples na mapakita sa inyo. So, isa lang sa mga examples na si Jesus mismo ang nagsabi na siya ang anak ng tao. So, Lucas chapter 19 verse 10 or Luke. Sabi dito, sapagkat ang anak ng tao, referring to Jesus, siya mismo ang nagsasalita dito, si Jesus mismo ang nagsasalita. Sabi niya dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Diba? So, Jesus mismo nagsasalita. Sabi niya, sapagkat ang anak ng tao, ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Matthew 8 verse 20, sumagot si Jesus, ang mga asong kubat ay may mga lungga at ang mga ibon ay may mga pugat. Subalit ang anak ng tao, inulit na naman niya, referring to himself,
ay walang tahanang mapagpapahingahan. So si Jesus mismo ang nag-confirm na siya ay anak ng tao. So sa tuwing sinasabi ni Jesus na siya ang anak ng tao, hindi niya rito tinutukoy na siya ay anak ni Mary at Joseph. Kasi kung una mo titignan, anak ka talaga ng tao kasi anak ka ni Mary, di ba? Anak ka ni Joseph, di ba? So sa unang tingin ganoon, pero hindi yan ang tinutukoy ni Jesus. Ang tinutukoy niya rito ay yung pagiging tao niya in nature. Kasi every time na sinasabi niya ito ay paalala na siya ay fully human. Hindi niya sinasabi na anak ako ng tao kasi anak ako ni Mary. Anak ako ni Joseph. Anak ako ng tao dahil ako ay Diyos na nagkatawang tao. Diba? Ini-emphasize niya na siya ay fully human. Na siya ay 100% human. 100% man. So malinaw rin na si Jesus ay anak ng tao. At dahil siya ay anak ng tao, siya rin ay ano? Siya rin ay tao. Diba? So kung si Jesus ay anak ng Diyos, siya rin ay Diyos. So kung si Jesus ay anak ng tao, siya rin ay tao. Yun, nakuha din. So diba? So yun yung pangalawang nature ni Jesus Christ. He is fully man or fully human. Pero diba ang sabi kanina, si Jesus ay anak ng Diyos. Diba yung pinag-usapan natin kanina? Jesus Christ is the Son of God. Ngayon naman anak ng tao. Medyo magulo kasi kung iisipin natin, anak siya ng Diyos, kaya siya rin mismo ay Diyos. Pero anak din siya ng tao, di ba? So siya rin ay tao. Pwede bang magsama ang pagka-Diyos at pagka-tao? Diba? Di ba opposite yung dalawang iyon? Ang Diyos ay naririto, ang tao ay naririto. Diba? So pwede bang magsama ang pagka-Diyos or ang pagiging Diyos at ang pagiging tao? Diba? So sa unang tingin, parang imposible. Diba? Parang imposible na magsama yung dalawang nature na yun dahil opposite silang dalawa. Pero lagi natin natandaan na kapag ang Diyos ang kumilos, walang bagay na imposible. Kung ang imposible, pero pag sigla ng kumilos, walang bagay na imposible. Posible magsama ang nature ng Diyos at nature ng tao. At ang tawag dito ay hypostatic union. Kaya nga po, hypostatic union. Hypostatic union. So, ang hypostatic union ay tumutukoy kay Jesus bilang isang tao na mayroong dalawang nature, which is fully divine and fully human. Diba? Fully divine meaning siya ay 100% God, and fully human meaning siya ay 100% man. Diba? At anong word na tawag doon? Hypostatic union. Isa ba kayo ulit? Hypostatic union. Hypostatic union. So take note, Jesus is fully divine and fully human at the same time. Not half-half. Hindi siya 50-50. 100%, 100%. 100% God and 100% human. Diba? Parang hindi nag-make sense. Diba? Kasi parang masabi mong complete ang isang bagay, kailangan 100%. 100% plus 100%, ilang percent? 200. Pakagaling na talaga. Nakuha niya yun. 200%. Diba? So, sobra pa. Sumobra pa, diba? So, mukha talaga imposible. Pero again, sa Diyos, walang bagay na imposible. So, ang tanong, bakit mahalaga na si Jesus ay fully divine and fully human? Kasi iniwala tayo na mahalaga na si Jesus ay anak ng Diyos o si Jesus ay Diyos at tao at the same time. Pero ang tanong, bakit? Hindi kasi pwede iniwala ka lang pero hindi mo naman alam yung tunay na dahilan. So, ano yung tunay na dahilan kung bakit kailangan na si Jesus ay fully divine or God and man at the same time? First, kung si Jesus ay Diyos lamang, wala yung kanyang pagiging tao, siya ay 100% God lamang at wala yung pagiging 100% human or pagiging 100% man niya, hindi niya mababayaran ang ating kasalanan. Dahil para mabayaran ang kasalanan, kailangan may mangyaring pagbubuhos ng dugo. Diba? Ano bang sabi sa Romans chapter 6 verse 23? For the wages of sin is death. Diba? So para mabayaran ang kasalanan, kailangan mayroong mamatay. Kailangan mayroong bumuhos na dugo. At yun din mismo sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 22. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. So mga journal dyan, kakatapos lang sa Leviticus, di ba? Ayon sa kautusan, referring to the law, di ba? Nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa
pagsamba. Diba? Napakaraming dugo ang kailangan tumigis para luminis lang yung altar at yung buong templo. At kung walang pagbubuhos ng dugo, diba? Kung walang pagbubuhos ng dugo, bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Diba? Kaya babalikan natin sa noong time na inuutosan yung mga Levites or sila ang inatasan na mag-facilitate or mag-handle ng pag-aalay. Meron itong isang pag-aalay, diba, na para sa kapatawaran ng kasalanan. Diba? At ginagawa lang siya isang beses sa isang taon. Diba? So, kung walang atitigis ang dugo mula sa isang tupa na walang kapintasan, walang kapatawaran para sa kasalanan. Diba? Kung hindi titigis ang dugo ng tupa, kung hindi mamamatay yung tupa, walang kapatawaran sa kasalanan. At kailangan yung tupang iyon ay walang kapintasan. Dahil kung meron yung kapintasan, sabihin natin merong sugat, kulang ang parte ng katawan, bali ang katawan, bali ang buto. So, pag nangyari yun, magiging invalid yung sacrifice. Kailangan perfect. Kailangan walang blemish yung alay para tanggapin ng Diyos. So, kailangan mamatay ni Jesus para mapatawad ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. While sinabi dito na kung walang dugo, nagbubuhos, walang kapatawaran ang kasalanan. Diba? Kailangan merong mamatay at kailangan merong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Pero, paano mamamatay si Jesus kung siya ay Diyos? Ang Diyos ba ay namamatay o hindi? Hindi. Diba ang Diyos ay hindi namamatay? Diba? Sabi ni Paul kay Timothy, sa batang pastor sa Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 16, God is the only one who never dies. Sino hindi namamatay? Ang Diyos. God is the only one who never dies. He lives in a light so bright that people cannot go near it. No one has ever seen Him. No one is able to see Him. All honor and power belong to Him forever and amen. So, kumpirmado, hindi namamatay ang Diyos. Hindi namamatay ang Diyos at hindi talaga siya mamamatay kahit kailan. Ang Diyos lamang ang tanging immortal. Siya lang ang nag-iisang immortal. Meron ka nagsasabi na immortal ako eh. Kasi pamangga ka niya sa labas mamaya, try na. Immortal ka talaga. Pero ang pinag-usapan ng immortality, ang Diyos lamang ang nag-iisang mayroong ganoon. God is the only one. Ano ba ibig sabihin pag sinabing only one? Only na one pa. Diba? God is the only one. Ibig sabihin, nag-iisa. Wala na siyang ibang katulad. Diyos lamang nag-iisang walang kamatayan. Siya lamang hindi namamatay. Kaya hindi pwedeng Diyos lang si Kristo dahil hindi siya mamamatay. Diba? Hindi siya mamamatay dahil siya ay Diyos. At dahil hindi siya mamamatay, wala magiging kabayaran ng ating mga kasalanan. For the wages of sin is death. Pero paano mababayaran yung kasalanan? Kung in the first place, hindi naman mamamatay si Jesus. At hindi siya mamamatay dahil siya ay Diyos. So hindi pwede na siya ay 100% God lang. Diba? Kasi nga ang God, pagka-Diyos or ang Diyos ay hindi namamatay. So kapag hindi namatay, walang kabayaran ng kasalanan. Diba? Kapag walang kabayaran ng kasalanan, kawawa tayo. Diba? Kasi hindi natin kayang bayaran ng sarili nating kasalanan. Diba? So kaya ang solusyon ng Ama ay magkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pero nagkatawang tao lang, kaya hindi nawala ang pagka-Diyos niya. Kumbaga siya ay Diyos na binalutan ng laman. Diba? Binalutan siya ng flesh and blood and bones. So, ang solusyon ay magkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. And hindi rin naman kasi pwede na si Jesus ay tao lang. Hindi pwedeng tao siya and mawala ang pagka-Diyos niya. So, bakit? Bakit kailangan Diyos siya at tao at the same time? At bakit hindi pwede na 100% man lang siya? Kailangan niya yung pagiging fully divine niya. So, hindi pwede na si Jesus ay tao lang. Dahil una, ang tao ay makasalanan simula pa lang sa kanyang kapanganakan. Diba? Psalms 51 verse 5. Sabi ni King David, tunay kang ako'y makasalanan mula pa noong ako'y isilang. Diba? Mula pa ng isilang, tayo ay makasalanan na. In fact, kahit noong ako'y pinagbubuntis pa lamang ng aking ina. Tignan niyo kung gano'n kalaki yung problema. Yun ko si Jesus ay tao lang. Diba? Siya ay magiging makasalanan. At pag naging makasalanan siya,
hindi na siya perfect sacrifice for our sin. Kasi ang simbolo ng kasalanan ay parang ng Old Testament ay parang kapintasan, parang blemish, di ba? So kailangan perfect, kailangan walang kasalanan yung magkasakripisyo. So ang tao ay makasalanan na nang siya ay isinilang, hindi dahil may nagawa na siyang masama, kundi dahil sa namamanang original sin or sin nature. Siyempre pwede mo naman sabihin na paano naging makasalanan ng isang baby, wala na pa naman siya nagagawa. Diba? Kaya naman gumawa ng masama ng isang bata, isang baby I mean. Hindi pa, diba? Hindi naman kaya gumawa ng isang bata ng masama diba? Pero bakit sila tinuturing ng makasalanan? Bakit tayo tinuturing ng makasalanan wala pa noong tayo ay isinilang or mula tayo ay pinagbubuntis pa? So again, tayo ay makasalanan hindi dahil sa mga nagagawa nating kasalanan. Tayo ay makasalanan dahil sa original sin or sin nature na ating namamana mula sa ating ninuno na si Adan. So Romans chapter 5 verse 12. Noong nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan niya ay nagdulot ng kamatayan. Kaya mula noon, ang lahat ng tao ay namamatay dahil ang lahat ay nagkasala. So sino ba ang nagkasala doon sa Garden of Eden? Si Adan. Si Adan at si Eva. Pero sinabi dito na ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, kahit wala ka doon sa Garden of Eden, kahit hindi ikaw yung kumain ng pinagbabawal na bunga, ikaw ay naging makasalanan. Dahil yung kasalanan na nakuha nila doon ay sin nature or yung original sin na tinatawag. Yung original sin ay namamana. Diba? Yung kasalanan na iyon ay namamana. Yun yung nagiging batik ng kasalanan. Kaya kapag tayo ay pinanganak, tayo ay meron ng kapintasan na sa holiness. Tayo ay hindi holy. Tayo ay makasalanan. Diba? Kaya na hindi natin pwedeng bayaran ng sarili nating kasalanan. Dahil para mabayaran ng kasalanan, kailangan ang mag-alay ay walang kapintasan. Paano kung may kapintasan ka kasi makasalanan ka? So you are not eligible or you are not perfect para maging sakripisyo para sa kasalanan. So ang kasalanan ay namamana, referring to the original sin or sin nature na meron sa atin. Kaya nga, ang bata, kahit hindi mo turuan gumawa ng masama, matututo ang tututo yan. Dahil merong sin nature, merong original sin. Kahit na isang bata, di mo turuan na gumawa ng masama, na maging pilya, doon talaga ang mangyayari sa kanya. Kasi meron siyang sin nature. Ayaw ba, meron ba nang turo sa inyo na gumawa ng masama? Wala naman, masama lang talaga kayo. Diba? So automatic talaga meron tayong capability or meron tayong kakayahan na maging masama talaga dahil sa ating sin nature or sa original sin na namana natin sa ating ninuno na si Adan. So hindi pwede na si Jesus ay tao lamang dahil siya ay magiging makasalanan. Diba? Mamamana niya yung sin nature na namamana ng mga tao. At ang taong makasalanan na hindi kaya iligtas ang kapwa niya makasalanan. Diba? So para mapatawad ang makasalanan, kailangan ang mag-alin ng buhay ay hindi makasalanan. So hindi kaya ang tubusin ng kapwa makasalanan ang isa pang makasalanan. So dahil susundin natin yung patakaran ng Old Testament, kung susundin natin yung patakaran sa paghahandog na binigay ng Diyos na patakaran when it comes sa paghahandog, kailangan na yung iahandog ay walang kapintasan. Kaya ako sinasabi na noong Old Testament, ang kailangan ialay na hayop ay walang kapintasan. Kailangan walang blemish, kailangan walang sugat, walang bali sa katawan, kailangan kompleto, kailangan perfect talaga. As in, kailangan yun yung ialay para tanggapin na Diyos. So kung sundin natin yung patakarang ibinigay ng Diyos, kailangan yung mag-aalay din ng buhay ay perfect. Kailangan din ang mag-aalay ng buhay para sa ating kasalanan, para matubos ang ating kasalanan ay perfect. Kailangan natin tigis sa tugo ay mula sa taong walang kasalanan. Mula sa isang tao na perfect. Diba? So kailangan walang kapintasan. So kailangan mangyari yun para tanggapin ng Diyos yung alay ng buhay or sakripisyo na gagawin doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung merong blemish or merong kapintasan, magiging invalid yung sacrifice. Magiging invalid yung gagawin ng taong mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. So kaya hindi pwedeng tao lang si Jesus dahil siya ay magiging sinful in nature. Gagawa siya ng sin. Gagawa siya ng original sin. Dahil meron siyang original sin, siya ay meron ng kapintasan. At dahil meron siyang kapintasan, hindi na siya pwedeng maging sakripisyo para sa ating kasalanan. Kaya hindi lamang siya dapat 100% human. Dahil kung 100% human, siya ay magiging
makasalanan. At hindi kaya tumasin ng makasalanan ng kapwa niya, makasalanan. Okay, malinaw po yun? Malinaw. Malinaw kung bakit hindi pwedeng 100% God lang at hindi pwedeng 100% man lang or human. Malinaw? Malinaw. So 100% God and 100% man at the same time. Kailangan magkasabay, kailangan nagko-coexist yung dalawang iyon. Ayan. Ngayon, nakita natin yung reasons why hindi pwedeng fully divine and hindi pwedeng fully human lang si Jesus. Kailangan sabay at parehong mayroon si Jesus ng dalawang katangian na ito para maging posible ang mission niya na iligtas ang mundo. Ngayon, let's take a look again sa person and nature ni Jesus. So, sa person, dalawa. So, una, Jesus Christ is the Son of God. Ang pangalawa, Jesus Christ is the Son of Man. Sa nature naman, number 1, fully God or fully divine. And number 2, fully human. So, na-define na natin yung person and nature ni Jesus Christ. Diba connected sila dalawa, di ba? Dahil anak ng Diyos, si Kristo, siya ay Diyos. Dahil anak ng tao, si Kristo, siya ay tao. At kailangan yung dalawang ito, yung nasa nature, kailangan sila ay nag-co-exist. Hindi pwedeng fully God lang. At hindi pwedeng fully human lang. Kailangan 100% God and 100% human. Fully God and fully human at the same time. So malinaw. Malinaw para sinag ng araw. Kasi Jesus ay 100% God and 100% human. At yung dalawang ito, ang reason kung bakit, pupunta tayo sa point number 3 natin. So dahil si Jesus ay fully God and fully human, siya rin ang perfect sacrifice for our sins. Jesus Christ is the perfect sacrifice for our sins. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, alam naman ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Yung naka-highlight ba, ini-imply na si Jesus ay perfect? Sinasabi ba na si Jesus ay perfect? Yes. Dahil sinabi dito na si Jesus ay walang dungis. Katulad siya ng isang tupa. Katulad ng tupa sa Old Testament na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. So si Jesus ang perfect sacrifice for our sins. Yung reason is dahil siya ay fully God and fully human at the same time. So ang pagka-Diyos ni Kristo ang dahilan kung bakit siya ay hindi nagkasala at hindi nagkaroon ng anumang kapintasan. Diba? Dahil kung tayo ay meron ng kasalanan talaga in nature. Pero dahil Diyos ni Kristo, hindi siya nagkasala. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ano po alam na alam niyo ito? Kailan may hindi nagkasala sino? Si Kristo. Hindi siya nagkasala kailanman. Ngunit alang-alang sa atin, ito siyang makasalanan upang sa pamamagitan niya ay may tulong tayo matubig ng Diyos. Kailan may hindi nagkasala si Kristo? Sa pamamalagi niya rito sa lupa, hindi siya nagkasala. Ano yung nangyari dun sa ano? Nung nagalit siya dun sa ano? Nung nakita niya na ginagawang palengke yung templo. Di ba nagalit siya noon? Nagalit sa Kristo noon, di ba? So does it mean na siya ay nagkasala? Kasi nagwala siya di ba? Nagwala, nagkataob niya yung mesa. Di ba? So does it mean na siya ay nagkasala? Hindi, di ba? So hindi siya nagkasala dahil ituturing ko yun as holy wrath or holy anger. Di ba? So ang pagkagalit ni Kristo ng panahon na yun ay banal. Even yung pagkagalit niya ng panahon na yun ay banal pa rin. Dahil ano bang motibo niya kung bakit siya nagalit? Bigla lang ba siya nagalit doon ng walang dahilan? Diba? Gusto lang ba niya may pagkataob yung mesa doon ng walang dahilan? Diba hindi? Nagalit siya dahil ginagawang palengke or ginagawang or disrespect yung templo, yung bahay ng kanyang ama. So naging holy yung wrath na yun dahil sa motive ng galit niya. Kung baga kayang justify and tamang-tama yung reason kung bakit nagalit si Jesus ng panahon na yun. Kaya kailanman, hindi nagkasala si Kristo. Siya ay tupang walang kapintasan na inihandog sa Diyos. At ang pagiging tao rin ni Kristo ay mahalaga para maging posible ang kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. So kasi kailangan may mamatay diba? So ang Diyos kasi hindi pwedeng mamatay. Kaya kailangan mamatay. Kaya
Kaya kailangan mamatay sa pamamagitan ng pagiging tao ni Kristo. Kaya siya ay nagkatawang tao. So, Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus. Bagaman siya ay Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sabi sa verse 6, bagaman siya ay Diyos. Diba? Kina-confirm din noon na si Jesus ay Diyos. Diba? So, pwede pumalit na sa point number 1 na si Jesus ay Diyos. Bagaman siya ay Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, binaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. So, he humbled himself. Verse 8. Naging tao siyang tulad natin. Verse 8. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So, dahil naging tao si Jesus, naging possible yung death niya doon sa krus. Dahil kung Diyos lamang siya, hindi nga siya mamatay. Pero dahil naging tao siya, naging possible ang death. Naging posible ang kamatayan. At dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay muling na-reconcile sa Diyos. Nagkaroon ng bridge between the gap. Kasi ang tao at ang Diyos ay nagkalayo, na-separate ng sin. Diba? Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang krus, nagkaroon ng bridge, nagkaroon ng tulay at muling nakonekta ang relasyon ng tao at Diyos. Kaya naging posible na muling ma-reconcile ang tao at ang Diyos. Dati kasi imposible. Imposible ma-reconcile ang Diyos at ang tao. Dahil wala namang wala namang bridge. Kumbaga, kapag sinubukan mong pumunta sa Diyos, mapapahamak ka kasi parang tatalon sa bangin. Diba? Kasi wala nga bridge. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, nagkaroon ng tulay para muling magkaayos ang Diyos at ang tao. So, Jesus Christ is the perfect sacrifice. Jesus Christ is the perfect sacrifice for our sins. At dahil siya ang perfectong handog para sa ating kasalanan, perfecto na rin ang tinapos niyang gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kompleto na, tapos na, at hindi na kailangang dagdagan pa. Hebrews chapter 10 verses 11 to 12. Naglilingkod ang mga pari araw-araw. Diba? The Old Testament na naman, referring to the Old Testament, sa mga Levites. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. So, no Old Testament, paulit-ulit ang paghahandog. Taon-taon ang paghahandog para sa kasalanan. Pero hindi naman ito naaalis ang kasalanan. Ang ginagawa lang nun is na-cover lang yung kasalanan para ma-delay yung wrath ng Diyos. Kung baga pampalubag loob lang. Kasi, sobra na yung kasamaan ng tao, di ba? Makasalanan ng tao. At kung walang mangyayari pampalubag loob, ibubuhos na ng Diyos ang galit niya sa mga tao. Pero every time na nag-aali ang mga Israelita ng handog, ng tupa na walang kapintasan, nako-cover yung sin. Kumbaga nako-cover yung sin for a very short time lang. Kaya kailangan next year mag-alay ulit sila. Diba? Pero kahit na nako-cover, hindi pa rin nun natatanggal yung mismo kasalanan. Kumbaga tinatapunan lang, tinatakpan lang para hindi naman naaalis. So, ang purpose lang nung sacrifice na yun is para bilang papalubag loob sa Diyos. Kumbaga parang yung tatay mo na galit sa iyo, tapos bibigyan mo ng 10,000. Hindi siya galit sa iyo kasi nagkaroon siya ng papalubag loob. Hindi na siya galit sa iyo. Pero pag naubos niya yung 10,000, magagalit na ulit siya sa iyo. Diba? Kaya gagawin mo, bigyan mo ulit ng 10,000. Kung naubos 10,000, bigyan mo ulit ng 10,000. Diba? Paulit-ulit ginagawa kasi hindi naman naaalis yung galit ng Diyos. Hindi naaalis yung kasalanan. Kino-cover lang. Diba? Kumbaga tinatakpan lang. So, yun lang yung purpose dati ng pag-aalay ng hayop. And, which is, kabaliktaran na ginawa ni Jesus ako. Sabi dito, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog. Minsan lamang, yung sinabing laging inihahandog si Kristo or lagi siyang naghahandog. Minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan. And tingnan natin yung susunod na line. At hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. So unlike sa ginagawa ng Old Testament na yearly ginagawa yung pag-aalay, yung ginawa ni Jesus ay isang beses lang. Once and for all, tinapos niya na ang lahat. At hindi na ito mauulit kailanman.
nagsasabing siya ang anak ng Diyos, huwag kang maniwala. Kasi hindi na maulit yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kapag naulit yun, ibig sabihin, hindi pa sapat yung ginawa niya noon. Diba? Hindi pa sapat yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa sapat yung pagbubugbog na ginawa sa kanya, pagdudura na ginawa sa kanya, yung pagsuot sa kanya ng koronang tinik, yung paglatilo sa kanya, paglatay sa kanya, pagpako sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yung sapat kapag merong ulit dumating na bagong Kristo. Diba? Pero hindi na yung mangyayari dahil yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na at kumpleto na. Hindi mo na kailangan nagtagal pa. Diba? Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo dahil tinapos na ni Jesus ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo na kailangan magpenitensya every Holy Week. May nagpenitensya pa ba dito? Diba? Bakit ba nagpenitensya? Kasi para parang buwasan. Grabe yung buwasan lang. Hindi pwede nga naman maalis sa talaga. Diba? Nagpenitensya para mabawasan or maalis ang kasalanan. So hindi mo na yung kailangan gawin. Hindi mo na kailangan magpapako doon sa krus. Kasi diba kapag Holy Week yung mga nagpapako sa krus. Diba? Pero peke lang naman yung pako. Yun naman totoo. Di ba nabubutas yung kamay, di ba? Minsan yung tali lang, di ba? Para lang daw para lang masabi na pinako sa krus. So hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay na yun. Dahil sapat na ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. And every time na ginagawa mo yun, actually yung ginagawa mo, akala mo maganda yung nangyayari. Pangit na nangyayari. Kasi parang sinasabi mo kay Jesus na, Jesus, hindi pa tapos yung ginagawa mo. Yung ginawa mo, kaya dito ako ngayon, tatagdagan mo pa yan. Disrespect yon sa finished work ni Jesus on the cross. Parang sinasabi sa kanya na hindi pa sapat eh, hindi pa kompleto, hindi pa 100% yung tinapos dito sa cross ng Kalbaryo. Kaya ang gagawin ko, ako yung gagawa ng other half. Magpapinitensya ako ngayon. Kada Holy Week, magpapinitensya ako, magpapapako ako para makumpleto yung ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Diba? Which is not true. Diba? Tapos na lahat. Tinapos na ni Jesus ang lahat sa cross ng Kalbaryo. Nung siya ay sumigaw ng Tetelestai, it is finished. Sabi niya, tapos na. Sumigaw siya ng tapos na, hindi dahil siya ay natalo. Hindi yan sigaw ng pagkatalo, kundi sigaw ng tagumpay. Diba? Sinisigaw yun sa mga labanan, diba? Ibig sabihin nun, it is finished, hindi dahil namatay siya, or hindi dahil siya ay nabigo. It is finished dahil tapos na, nagtagumpay na siya laban sa kamatayan. At natapos niya na yung kailangan niya gawin. Also, it is finished for us. Diba? Tapos na. Tapos na rin para sa atin. Dahil hindi natin kailangan magpakahirap pa o pakabuti para ating mabayaran ating mga kasalanan. Diba? Tapos na. Tinapos na ni Jesus ang lahat. So, question ko sa inyo, paano nyo tatapusin ang bagay na tapos na? Wala kayong isip na para dahil tapos na. Paano nyo kukumpletuhin ang bagay na kompleto na? Hindi nyo kaya. Diba? So, paano nyo babayaran ang utang na binayaran na? Diba? Paid lahat ng sin natin. At walang kahit anumang iniwan si Jesus para magpahirap sa atin. Tinapos niya ang lahat. It is finished. Diba? Tetelestai. Tinapos niya ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. That's why He is the perfect sacrifice for our sins. Sa kanyang pagka-Diyos, hindi siya nagkasala. At sa kanyang pagiging tao, nabayaran niya ang ating mga kasalanan. Hindi lamang yung kalahati, kundi 100%. Diba? Hindi lamang siya nag-down payment for our sins. Diba? Siya mismo ang nagbayad ng ating kasalanan. Diba? Kaya, dahil natin maiisip na palaging better yung covenant na meron tayo ngayon. Yung new covenant kaysa dun sa old covenant. Yung old covenant kasi is yung kasunduan ng lumang tipan, ng Old Testament. Pero ngayon, dahil sa tinapos na buwan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, narito na tayo, under na tayo ng new covenant. Diba? At yung old covenant kasi, malaki yung problema doon. Kasi ang kasunduan ay between sa Diyos at sa tao. Kaya imperfect yung covenant. Hindi imperfect dahil sa Diyos. Imperfect yung covenant dahil sa tao. Pero yung covenant ngayon, yung new covenant na tayo ay nasa ilalim nito, perfect yun dahil ang kasunduan ngayon ay between the Father and the Son. Hindi na tayo kasama doon. Tayo lamang ang beneficiary. Diba? Parang sa insurance. Diba? Ang kumuha ng insurance si Jesus. At yung nagbigay ng insurance or yung nagbibigay ng insurance ay yung Father. Silang dalawa yung nag-usap, nakuha ng insurance. At tayo yung beneficiary. Kaya nung namatay si Jesus,
Kaya nung namatay si Jesus, tayo ang nag-benefit nung tinapos ang gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Silang dalawa lang yung nag-usap para sa insurance. Pero tayo lamang yung beneficiary. Hindi tayo yung nagbayad, di ba? Hindi tayo yung nagkulog, hindi tayo yung nagbayad. Pero tayo yung nakikinabang doon sa binayaran. Diba? Amen? Amen. So, Jesus Christ is the perfect sacrifice for our sins. So, balikan natin yung tatlong points natin. So, point number 1. Next. 5, 4, 3, 2, wala pa rin. Okay. Sige, sadya yung para malaman ko kung nakikinig kayo. Ano yung point number 1? Ano yung point number 1? Jesus Christ is of God. Number 2, Jesus Christ is and number 3, Jesus Christ is the perfect sacrifice for our sins. So, number 1, Jesus Christ is the Son of God. So, si Jesus ang anak ng Diyos, therefore siya ay Diyos. Si Jesus ay anak ng tao, therefore siya rin ay tao. And number 3, Jesus Christ is the perfect sacrifice for our sins. Dahil siya ay fully divine and fully human at the same time. Siya ang perfectong handog para sa ating kasalanan. Ngayon naman, hindi mo lamang kayo binigyan ng information. Bibigyan ko rin kayo ng application, mga kaparaanan para ma-apply yung ating pinag-usapan. So, ating life application, wala pa rin. Loading. Sabi loading. Sige, babangkitin ko na lang. So, ating life application, number 1, believe that Jesus is God and will forever be God. Maniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay habang buhay na magiging Diyos. Hindi maaagaw at hindi mawawala ang kanyang pagka-Diyos. Kaya pa man nagsabi sa inyo na si Jesus ay hindi Diyos, huwag kayong maniniwala. Automatically, huwag kayong maniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Dahil siya ay Diyos, anak siya ng Diyos, kaya siya rin ay Diyos. Number 2, share the truth that Christ's sacrifice is sufficient and complete. Share mo sa mga tao sa paligid mo na si Jesus at ang tinapos ang gawa doon sa krus ng Kalbaryo ay kumpleto na at sapat na. Hindi mo na kailangan magdadagdag pa. Kaya very obvious talaga yung doctrine of salvation by grace plus works o kaya naman salvation by works. Dahil wala kang kailangan itagdag sa tinapos ang gawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. It's already sufficient and complete. And lastly, number 3, always appreciate Jesus Christ and His finished work on the cross. So, kailangan natin i-appreciate. Hindi lang yearly, monthly, hindi lang tuwing Holy Week, kundi araw-araw. Appreciate natin yung tinapos na gawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil lahat ng iyon, yung reason kung bakit natatanggap natin o nag-benefit tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon. So, number 1, believe that Jesus is God and will forever be God. Number 2, share the truth that Christ's sacrifice is sufficient and complete. And number 3, always appreciate Jesus Christ and His finished work on the cross. So, ating bigay diya, wala pa rin ang ating bigay diya. Lalabas na yung ating bigay diya. 5, 4, 3, 2, lalabas na. Basta ating bigay diya, wala pa rin. Ating bigay diya, bilang daw kayo para lumabas sa ating bigay diya. Ating bigay diya, wala pa rin. Ating bigay diya, lumabas din sa wakas. Ating bigay diya, through Christ, I understand His person and nature. Pamagitan ni Jesus, naunawaan natin kung sino siya at kung ano ang kalikasan na meron siya. He is the Son of God, therefore He is God, and He is the Son of Man, therefore He is man. At dahil doon, naging perfect sacrifice siya for our sins. Okay, let us stand, tayo may manalangin. Hindi po tayo manalangin. Panginoon, muli salamat po Diyos sa iyong salita namin pinag-usapan ngayong umaga. Through God, na tinapos na gawa na yung Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay kompleto na at ito ay sapat na para sa amin. Ikaw ay Diyos, Kristo, at ikaw ay tao. Ikaw ay tao rin. At ito ang mga dahilan kung bakit naging posible ang pagkamatay mo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka nagkasala dahil ikaw ay Diyos, ngunit ikaw ay namatay dahil ikaw ay tao. And we are very much thankful for that dahil ito ang dahilan kung bakit tinubos mo kami mula sa aming kasalanan na hindi naman namin kaya bayaran. Tinapos mo ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay sumigaw na tapos na ang lahat.
tinapos mo na ang lahat, wala na kami kailangan pa. Kaya salamat, Jesus. Lubos kami nagpapasalamat and we appreciate your finished work on the cross. Maraming salamat muli sa iyo, papuri, pasalamat at pagluwalhati. Maraming panalangin sa pangalan ni Jesus.